bestie, Lola Becky. Maaasahan siya, Lola Becky. Bokala at chikala, Lola Becky. Hello mga anak, nandito naman si Lola Becky para mag-share ng aking libro. Sa chapter 20 na tayo, Madam Passionista. Okay, mga bansag ko lang to sa mga pasyente ko kasi hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan, delikado yan. Anyway, basta ito may mga kwento ko tungkol sa kanila. So, ang title, Madam Fashionista. Okay. Inalok ako ng isang agency ng trabaho sa Beverly Hills. Halos 6 na milya lang mula sa tinitirhan ko at 4 na oras lang araw-araw maliban ang Miyerkules. Malaki ang bahay at puro hagdan bago ka makarating sa front door. Kumatok ako, sumilip siya at tinanong kung sino ako. Nagpakilala ako, inabot ko ang aking ID at sinabi kong pinapunta ako ng anak niya para tulungan siya kahit 4 na oras lang. Sinagot niya ako, salamat pero hindi ko kailangan ng tulong. In denial. Siya noon, 99 years old. Tinawagan ko ang anak at sinabi kong ayaw ng nanay niya ng caregiver. Ipinasa ko ang telepono sa kanyang ina at nag-usap sila. Pagkatapos, ibinalik sa akin ang telepono at sa kanya ako pinagbuksan ng pinto. Tahimik kaming pumunta sa kusina dahil kakain daw siya ng agahan. Tinanong ko kung ano ang gusto niya at cereal lang daw na may gatas. Naghanap ako ng mangkok sa cabinet. Laking gulat ko dahil halos wala nang laman ang mga cabinet. Paunti-unti na lang ang mga gamit kahit ang cereal niya halos ubos na. Binuksan ko ang refrigerator pero para kunin ang gatas, mas lalo akong nagulat, halos walang laman ang ref. Isang maliit na karton ng gatas, isang mansanas at isang boteng tubig lang. Pagkalagay ko ng gatas sa cereal, sinabi niyang aakyat daw kami sa itaas at doon siya kakain. Sinundan ko siya. Maingat siyang umaakyat at doon ko napansin na naka-high heels pala siya. Grabe, kinabahan talaga ako. Siniguro kong mabagal ang lakad niya para hindi siya madulas o magkamali ng hakbang. Nakarobe siya na elegante at maayos ang tindig, para talaga siyang modelo. Doon ko naisipan siyang tawaging Madam Fashionista. sa silid ni Madam Fashionista, nakalatag ang mga damit sa kama. Habang kumakain siya, tinanong ko kung lalabhan ba ang mga iyon. Sagot niya, hindi pa. Pumipili pa raw siya ng mga susuotin niya dahil may lakad daw siya. 99 years old. Naka high heels. Okay? Nang matapos siyang kumain, uminom siya ng mga gamot. Hindi muna ako nagtanong tungkol doon. Umupo siya sa kanyang recliner. Tinanong ko kung tapos na siya at kung pwede ko nang ligpitin ang kinainan. Sumagot siya ng okay, kaya inayos ko ang mga dadalhin sa kusina. Nilinis ang mesa at bumaba para hugasan ang mga plato, baso at kutsara. Naglinis na rin ako ng kusina. Habang nagliligpit, napansin ko ang mga gamot niya. Karamihan ay vitamins. 2 lang ang para sa blood pressure at cholesterol. May nakita rin akong listahan. Doon ko na-discover na 99 years old na siya. Napaisip ako, napaka-kinis at napakaayos ng tindig niya para sa edad niya. Pagkatapos niya, humingi ako ng permiso na ako naman ang magtanong.
Doon ko nalaman na 2 lang ang anak niya at dati daw siyang guro. Sinabi rin niya na nagmamaneho pa raw siya at siya mismo ang nagdadala ng labada sa laundromat. Sira yung kanilang washing machine. Sinabi ko sa kanya na pwede kong gawin iyon para sa kanya. Pati na ang pag-grocery ng mga pagkain niya. Natuwa siya. Binigyan niya ako ng susi ng bahay at pera para sa laundromat at grocery. Bago ako umalis, tinawagan ko muna ang anak niya. Sinabi ko na maglalaba ako at bibili ng pagkain. Ipinaalam ko rin na binigyan niya ako ng susi at $50. Natuwa ang anak dahil nagpaalam muna ako. Sinabi niya na sira pala ang washing machine at dryer kaya sa laundromat talaga naglalaba ang nanay niya. At yun daw ang isa sa dahilan kung bakit kailangan niya ng kasama. Binanggit ko rin na naka-high heels pa ang nanay niya habang umaakyat sa hagdan at medyo kinakabahan ako. Sabi ng anak, sa Miyerkules daw siya bibisita at kakausapin niya ang nanay niya na wag nang magsuot ng high heels dahil baka mahulog. Nagpasalamat siya sa lahat ng sinabi ko at doon na kami nagpaalam sa telepono. Pagkatapos kong maglaba at maggrocery, bumalik na ako sa bahay niya. Inayos ko ang mga pinamili at ang mga nilabhan, saka umakyat sa taas. Nakahiga siya at natutulog, kaya dahan-dahan akong kumilos. Pero nagising siya at tinanong kung tapos na raw ba ang mga gawain. Sumagot ako, opo, tapos na po. Okay. Mahaba pala itong kwento ko dito kay Passionista. So, bumangon siya at sinabi sa akin na ayusin ko raw ang kama niya. Pumunta siya sa banyo at naligo. Nang lumabas siya, laking gulat ko, wala siyang saplot habang naglalakad mula sa banyo papunta sa drawer para kumuha ng panties at bra. Pagkatapos pinili niya ang damit na nakalatag sa kama. Muli niyang sinuot ang high heels, umupo sa kanyang makeup vanity, inayos ang buhok at naglagay ng makeup. Maya-maya may tumunog sa doorbell. Sinabi niya sa akin na boyfriend daw niya ang nasa pinto at pagbuksan ko raw. Yun, may boyfriend. Nakakatawa, no? Pag naalala ko yun, natatawa ko yan. Sa isip ko, gulat na gulat talaga ako. Sa edad niya, may boyfriend pa pala siya. Binuksan ko ang pinto. Ang boyfriend niya ay naka-oxygen at may caregiver din kasama. Nakakagulat talaga. Doon ko lang napagtanto na kahit sa ganong edad, may mga tao pa rin may kasintahan. Halos tapos na rin ang 4 na oras ko noon. Sinabi ni Madam Passionista na sabay na raw kaming lahat lalabas at magkita na lang daw kami muli kinabukasan. Pauwi na sana ako nang tumawag ang anak sa akin. Malungkot niyang ibinalita na nagkaroon na ng bakante sa assisted living para sa kanyang ina. Nasa waiting list daw sila pero biglang may nag-open kaya kailangan mailipat si Madam Passionista sa loob ng 3 araw. Sinabi niya na pagpasok ko kinabukasan kailangan ko nang ihanda ang mga maleta para sa mga damit, kumot, jacket, sapatos at iba pang personal na gamit tulad ng mga litrato at dekorasyong mahalaga kay Madam Passionista. Kinabukasan dumating din ang anak para siya mismo ang magbalita sa kanyang ina na lilipat na siya sa assisted living. Sinabi niya sa akin na tanungin ko raw si Madam Passionista kung ano ang mga gusto niyang dalhin. Matrabaho talaga, hindi ko rin agad alam ang gusto niya. Kaya panay ang tanong ko, bawat maleta at kahon na nilagyan ko ng marka kung ano ang laman. Ang dami niyang damit, sweater, jackets at karamihan ay mamahalin. Sa loob ng 2 araw, nailipat na rin ng anak ang mga kama at furnitures na kailangan doon. Maganda at mamahalin ang lugar. Karamihan sa mga nakatira ay may kaya sa buhay. Si Madam Passionista ay binigyan ng isang silid
sa apartment, may maliit na kusina, maliit na refrigerator at maliit na microwave. Bawal magluto pag init lang ng lutong pagkain. Pag init lang, yeah, okay. Yun lang ang allowed, hindi pwede magluto ng mga yung from scratch. Puro pag-iinit lang. Ang manugang niya ang nag-ayos ng apartment. Pinapunta lang nila ako roon para ihatid si Madam at ang kanyang mga gamit. Sa kotse ko siya sumakay. Pagdating namin, pinaalis na rin ako. Inabutan nila ako ng isang sobre na may thank you at agad akong nag-report sa agency na tapos na ang trabaho ko. Yung 4 na oras na trabaho ay naging 8 oras dahil sa paglipat. Pag uwi ko sa bahay, saka ko binuksan ang sobre. Laking tuwa ko, may $500 pala sa loob. Praise the Lord, malaking tulong iyon. May pangbayad ako ng bills ko. Pagninilay, reflection. Ang mga taong kahit umabot na sa napakatandang edad ay ayaw pa ring bitawan ang kanilang pagkatao, katulad ni Madam Passionista. Eleganteng manamit, naka-high heels, kahit nasa loob lamang ng bahay. At may ngiti na tila nagsabing hindi pa tapos ang kanyang kwento sa buhay. Sa edad na 79, marami na sana ang susuko sa kahinaan ng katawan. Ngunit may mga taong pinipiling manatiling matatag. Pinanghahawakan ang kanilang kalayaan ay dignidad. Minsan nga lamang ang pagiging matatag ay nagiging pagtanggi sa tanggapin na kailangan na rin nilang ng tulong. Sa assisted living, ko rin nakita ang isang katotohanan. Ang pagtanda ay hindi lamang pagbabago ng katawan, kundi pagbabago rin ng alaala. May mga taong ngayon ay malinaw pa ang isip, elegante pa ang galaw at puno pa ng kwento ang kanilang buhay. Ngunit darating ang panahon na ang kanilang mga alaala ay unti-unting magbabago. Parang mga pahina ng aklat na dahan-dahang napupunit ng hangin ng panahon. Doon ko naunawaan na ang pagtanda ay isang paglalakbay na hindi kayang pigilin ng kahit sinong tao. Mayaman man o mahirap, elegante man o simple, ngunit sa bawat yugto ng paglalakbay na iyon, mahalaga ang paggalang sa kanilang dignidad at ang pangunawa sa kanilang pinagdaraanan. Yan, dito sa Amerika, ganun talaga. Sapagkat sa likod ng mga high heels, ng magarang pananamit, at ng matapang na pagtanggi na tumanggap ng tulong, naroon pa rin ang isang pusong minsang naging bata, minsang nagmahal at minsang nangarap. At bilang caregiver, natutuhan kong ang aming tungkulin ay hindi lamang tumulong sa kanilang katawan, kundi ingatan din ang kanilang dangal habang sila ay patuloy na naglalakad sa huling yugto ng kanilang buhay. Yeah, talagang ganon. Hindi sasabing in denial kasi malakas pa siya. Kumbaga walang rason para pigilin siya. Tsaka kasi karamihan dito kasi nag-iisa sila sa bahay. Wala silang kasama. So dinadalaw lang sila ng mga anak nila o kung sino man. At saka may boyfriend eh. Yun ang nakakagulat kasi 99 years old nagbo-boyfriend pa. Doon ako natatawa talaga kasi hindi ko ma-imagine. Tapos yung boyfriend niya may oxygen niya at saka may caregiver din. Di ba? I mean, hindi ko pinagtatawanan yun. Pero nakakagulat kasi hindi ko ma-imagine yung ako, lalo na ako, hindi ko ma-imagine sarili ko na gano'n eh. I mean, pag tumanda ako, magbo-boyfriend pa, yung gano'n. Hindi ko ma-imagine sarili kong gano'n. Kaya ako minsan talaga, iba-iba talaga ang style ng buhay, kanya-kanya. But anyway, sana nagustuhan ninyo yung kwento ko. Kaya, pagtanda natin, ayusin na lang natin ang isip natin. Ihanda natin yung isip natin na hindi tayo in denial. Tanggapin natin na matanda na tayo at dapat iayos natin ang ating mga kilos ayon sa ating katandaan.
o sa edad natin. Okay? Maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan ninyo yung kwento. Bye.